Meghan Markle, Saturday Night Live, at ang umani kontrobersya. Paano nabuo ang isang viral na kwento? Sa panahon ng social media, sapat na ang isang lumang larawan, isang biro sa telebisyon, o isang usap-usapan upang muling magliyab ang interes ng publiko sa isang sikat na personalidad. Isa sa mga taong madalas mapasama sa ganitong sitwasyon ay si Meghan Markle. Bilang dating actress ng Suits, asawa ni Prince Harry, at isang kilalang personalidad sa buong mundo, halos bawat kilos niya ay nagiging paksa ng balita, pagsusuri, at debate. Kamakailan, muling naging sentro ng atensyon si Meghan matapos kumalat sa internet ang mga lumang larawan niya sakay ng isang marangyang yate. Kasabay nito, naging usap-usapan din ang isang biro sa programang Saturday Night Live, SNL, na nagbigay ng panibagong sigla sa mga diskusyon tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit, ano nga ba ang totoong nangyari? At alin sa mga kumakalat na kwento ang may batayan? At alin ang nananatiling haka-haka lamang? Nag-umpisa ang panibagong alon ng usapan nang lumabas online ang isang satirikong ideya tungkol sa isang umano'y spin-off ng seryeng Suits. Ayon sa biro, ang bagong kwento ay magpapakita umano sa karakter ni Meghan na sinusubukang balansehin ang kanyang karera bilang abogado habang inaalagaan ang isang walang trabahong imigrante. Maraming netizen ang agad na nagbahagi ng naturang pahayag. Ngunit walang opisyal na kumpirmasyon na ito ay isang tunay na proyekto. Gayunman, naging mabisang simula ito ng panibagong diskusyon tungkol kay Meghan at sa kanyang naging karera bago siya naging bahagi ng maharlikang pamilya ng Britain. Hindi nagtagal, muling lumitaw sa iba't ibang social media platform ang mga larawang kuha maraming taon na ang nakalipas. Makikita rito si Meghan na nasa isang luxury yacht kasama ang ilang taong hindi madaling makilala. Nakasuot siya ng mamahaling kasuotan habang tila nag-e-enjoy sa isang marangyang pagtitipon. Sa unang tingin, walang kakaiba sa mga larawang ito. Maraming artista at personalidad ang dumadalo sa mga pribadong pagtitipon o event bilang bahagi ng kanilang profession o social circle. Gayunpaman, dahil sa kasikatan ni Meghan, ang mga simpleng larawang ito ay muling naging sentro ng pagsusuri. May mga netizen na nagsimulang maghambing ng mga petsa, lokasyon, at iba pang detalye sa mga larawan. Ang ilan ay gumawa pa ng mahahabang video sa TikTok at YouTube na sinusuri ang bawat frame. Sa Reddit naman, may mga gumagamit na nagtangkang buuin ang timeline ng mga pangyayari batay sa iba't ibang ulat at lumang artikulo. Kasabay ng pagkalat ng mga larawan, muling lumutang ang terminong yacht girl, isang bansag na matagal nang umiikot sa ilang online gossip forums. Mahalagang tandaan na ang bansag na ito ay matagal nang nauugnay sa iba't ibang haka-haka, ngunit wala itong napatunayang ebidensya laban kay Meghan Markle. Sa social media, mabilis na kumalat ang iba't ibang interpretasyon. Ang ilan ay itinuring itong patunay umano ng mga dating tsismis. Samantalang marami rin ang nagsabing walang masama sa pagdalo sa isang marangyang pagtitipon at hindi dapat husgahan ang isang tao batay lamang sa mga lumang larawan. Dito makikita kung gaano kabilis lumawak ang isang usapan kapag pinagsama ang lumang nilalaman, social media algorithms, at interes ng publiko sa isang kilalang personalidad. Isa sa mga naging dahilan kung bakit lalo pang lumaki ang kontrobersya ay ang kawalan ng agarang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Meghan Markle tungkol sa mga larawang muling kumalat. Sa mundo ng internet, ang katahimikan ay kadalasang binibigyan
ng iba't ibang interpretasyon. May mga nagsasabing hindi na kailangang sagutin ang bawat tsismis, habang ang iba naman ay naniniwalang ang kawalan ng tugon ay lalo lamang nagbibigay daan sa mas maraming haka-haka. Sa katunayan, hindi bago ang ganitong sitwasyon para sa mga kilalang personalidad. Marami ang pinipiling huwag patulan ang bawat usap-usapan upang hindi na ito lalo pang lumaki. Habang mainit pa ang diskusyon online, naging bahagi rin ng usapan ang isang biro sa Saturday Night Live. Sa segment ng Weekend Update, nagbitiw ang komedyanteng si Colin Jost ng isang satirikong komento tungkol sa relasyon ng Estados Unidos at United Kingdom. Sa biro, sinabi niyang isa sa mga kondisyon ng isang katang-isip na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay mananatili sina Prince Harry at Meghan Markle sa Amerika. Tulad ng maraming biro sa SNL, layunin nitong magpatawa sa pamamagitan ng komentaryo sa mga usaping nasa balita. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang interes ng publiko kay Meghan, mabilis itong kumalat sa social media at naging bahagi ng mas malawak na diskusyon. Nagkaroon ng magkaibang pananaw ang publiko tungkol sa naturang biro. May mga nagsabing normal lamang na gawing paksa ng SNL ang mga kilalang personalidad dahil bahagi ito ng tradisyon ng programa sa loob ng maraming dekada. Sa kanilang pananaw, sina Meghan at Harry ay kabilang na sa mga pampublikong personalidad na madalas gawing paksa ng political at celebrity satire. Samantala, may iba namang naniniwalang ang paulit-ulit na pagbibiro tungkol sa mag-asawa ay maaaring magpalala sa negatibong pananaw ng publiko laban sa kanila. Ang ganitong debate ay hindi na bago. Sa tuwing may satirikong palabas na tumatalakay sa mga kontrobersyal na personalidad, palaging nahahati ang opinyon ng mga manonood. Kung may isang bagay na lalong nagpabilis sa pagkalat ng isyong ito, iyon ay ang social media. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libong post ang lumabas sa X, Facebook, TikTok, Reddit, at YouTube. Ang bawat larawan ay may iba't ibang interpretasyon. Ang bawat biro ay nagkaroon ng sari-sariling paliwanag. May mga content creator na gumawa ng mahahabang pagsusuri, samantalang ang iba naman ay naglabas ng memes at maiikling video. Dahil dito, mas lalo pang lumawak ang abot ng usapan. Ito ang isa sa mga katangian ng modernong internet. Ang isang lumang larawan o isang simpleng biro ay maaaring muling maging viral kapag sapat ang interes ng publiko. Mahalagang paghiwalayin ang mga kumpirmadong impormasyon at ang mga haka-hakang umiikot online. Ang mga lumang larawan ni Meghan ay tunay na muling kumalat sa internet at ang biro ng Saturday Night Live ay bahagi ng isang satirikong palabas. Gayunpaman, marami sa mga konklusyong iniuugnay sa mga larawang iyon ay nananatiling walang independenteng ebidensyang nagpapatunay. Sa panahon ngayon, madalas na napaghahalo ang opinyon, satira, at hindi beripikadong impormasyon. Dahil dito, mahalagang maging mapanuri ang mga mambabasa bago tanggapin bilang katotohanan ang anumang viral na pahayag. Isa sa mga pinakamatunog na sandali ay nang lumabas ang isang biro sa isang sikat na American comedy show. Sa naturang sketch, binanggit ang isang katang-isip na trade deal sa pagitan ng Estados Unidos at United Kingdom. Sa gitna ng usapan, sinabi ang isang punchline na nagsasabing ang tanging hinihingi ng Britain bilang kapalit ay ang panatilihin ng Amerika ang dalawang personalidad. Bagamat malinaw na ito ay isang biro, mabilis itong kumalat sa internet at naging viral sa iba't ibang social media platform. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libong tao ang nagbahagi ng clip. Ang ilan ay natawa lamang sa malikhaing pagsusulat ng komedya,
Samantalang ang iba naman ay nagsabing ang biro ay sumasalamin sa umiiral na pananaw ng ilang bahagi ng publiko. Sa mundo ng satira, ang mga ganitong eksena ay hindi lamang nakatuon sa pagpapatawa, kundi nagsisilbi ring salamin ng mga isyung pinag-uusapan ng lipunan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng biro sina Harry at Meghan. Noong gabi pa lamang ng kanilang kasal, gumawa na ng sketch ang parehong programa kung saan inilarawan si Harry bilang isang lalaking walang trabaho at nakatira pa rin sa kanyang lola. Marami ang natawa dahil sa pagiging eksaherado ng sitwasyon, ngunit ipinakita rin nito na kahit sa kasagsagan ng kasiyahan, ay handa ng gawing bahagi ng popular na kultura ang kanilang kwento. Habang lumilipas ang mga taon, naging mas matalas ang mga biro. Madalas na binibigyang diin ng mga manunulat ng komedya ang tila magkasalungat na mensahe tungkol sa paghahangad ng pribadong buhay habang patuloy namang lumalahok sa mga dokumentaryo, podcast, panayam at iba pang pampublikong proyekto. Ang ganitong tema ay paulit-ulit na lumitaw sa iba't ibang comedy show, hindi lamang sa Estados Unidos, kundi maging sa ibang bansa. Para sa maraming manonood, ang katatawanan ay naging paraan upang talakayin ang mas malawak na usapin tungkol sa katanyagan, media, at imahe ng mga kilalang personalidad. Hindi nangangahulugan na ang bawat biro ay sumasalamin sa pananaw ng lahat ng tao, ngunit ipinapakita nito kung paano nagiging bahagi ng pampublikong diskurso ang mga sikat na individual. Samantala, patuloy ding naging aktibo sina Harry at Meghan sa iba't ibang proyekto matapos silang lumipat sa California. Nakipagtulungan sila sa mga streaming platform, nagsagawa ng mga panayam, naglunsad ng mga podcast at sumuporta sa iba't ibang advokasya. Layunin nilang magkaroon ng bagong direksyon sa kanilang buhay na hiwalay sa tradisyonal na tungkulin ng maharlikang pamilya. Gayunman, bawat bagong proyekto ay kadalasang sinasabayan ng panibagong alon ng komentaryo. Ang bawat pampublikong paglitaw ay sinusuri ng media, habang ang social media naman ay mabilis na lumilikha ng mga meme, parody at iba't ibang interpretasyon. Sa modernong panahon ng internet, ang isang maikling video o larawan ay maaaring maging viral sa loob lamang ng ilang minuto. Para kay Meghan, naging mas komplikado ang sitwasyon. Habang mayroon siyang matatag na grupo ng mga taga-suporta na naniniwalang hindi patas ang maraming batikos na kanyang natatanggap, mayroon ding mga kritiko na nagsasabing nahirapan siyang baguhin ang pananaw ng publiko. Dahil dito, halos bawat bagong balita tungkol sa kanya ay nagiging simula ng panibagong debate. Si Harry naman ay madalas ding maging sentro ng pagsusuri. Maraming komentarista ang naghahambing sa kanyang dating imahe bilang masayahin, palakaibigan at aktibong miyembro ng militar sa kanyang kasalukuyang buhay sa California. Ang ganitong paghahambing ay kadalasang nakabatay lamang sa mga obserbasyon mula sa kanyang mga pampublikong paglitaw at hindi sapat upang matukoy ang kanyang tunay na nararamdaman. Mahalagang tandaan na ang mga impresyon tungkol sa emosyon o personal na kalagayan ng isang tao ay nananatiling haka-haka kung walang direktang pahayag mula sa mismong individual. Bagamat maraming komentarista ang nagsasabing tila mas seryoso o mas tahimik na ngayon si Harry, walang makapagsasabi ng may katiyakan kung ano talaga ang kanyang nararanasan sa pribadong buhay. Isa sa mga pinakamalaking hamon ng pagiging isang pandaigdigang
Personalidad ay ang kawalan ng malinaw na hangganan sa pagitan ng pribadong buhay at pampublikong interes. Ang bawat desisyon, pananamit, panayam, o simpleng paglalakad ay maaaring maging balita. Sa panahon ng social media, lalo pang bumibilis ang pagkalat ng impormasyon at opinyon. Kapag ang isang kilalang tao ay naging regular na paksa ng satira, madalas itong ituring ng ilan bilang palatandaan na naging bahagi na siya ng popular na kultura. Gayunpaman, hindi nangangahulugan ito na iisa ang pananaw ng publiko. May mga tumatawa lamang sa biro, may mga hindi sumasang-ayon dito, at mayroon ding naniniwalang lumalampas na minsan ang katatawanan sa hangganan ng pagiging patas. Ang relasyon ng media, komedya, at opinyon ng publiko ay matagal nang pinag-aaralan. Madalas na ginagamit ng mga comedy show ang mga kasalukuyang balita bilang material sapagkat mas madaling makaugnay ang mga manonood sa mga paksang pamilyar na sa kanila. Sa ganitong paraan, ang mga biro ay nagiging bahagi ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa politika, kultura, at mga kilalang personalidad. Sa kaso nina Harry at Meghan, malinaw na nananatili silang mahalagang bahagi ng pandaigdigang interes. May mga humahanga sa kanilang mga advokasya at sa kanilang pasyang bumuo ng sariling landas, samantalang mayroon ding mga kritikal sa ilan sa kanilang mga desisyon at pampublikong pahayag. Ang magkakaibang pananaw na ito ang dahilan kung bakit patuloy silang laman ng balita. Habang nagpapatuloy ang kanilang buhay sa California, tila hindi pa rin nawawala ang interes ng publiko sa kanilang kwento. Ang bawat bagong proyekto, panayam o paglitaw ay agad na sinusundan ng mga artikulo, komentaryo at maging ng mga biro mula sa mga sikat na programa sa telebisyon. Sa huli, ipinakikita ng kanilang karanasan kung gaano kalakas ang impluwensya ng media at popular na kultura sa paghubog ng imahe ng mga kilalang tao. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang iba't ibang pananaw tungkol sa relasyon ng mag-asawa. May ilang royal commentators at insider reports na nagsasabing tila mas malakas ang impluwensya ni Meghan sa maraming mahahalagang desisyon ng kanilang pamilya. Ayon sa mga pananaw na ito, si Harry umano ay unti-unting lumayo hindi lamang sa kanyang ama na si Haring Charles III, kundi maging sa kanyang kapatid na si Prinsipe William at sa iba pang miyembro ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, walang pampublikong ebidensyang nagpapatunay na ang lahat ng mahahalagang desisyong ginawa ng mag-asawa ay bunga lamang ng impluwensya ni Meghan. Sa katunayan, kapwa nilang sinabi sa iba't ibang panayam na magkatuwang nilang pinagpapasyahan ang direksyon ng kanilang buhay matapos silang lumisan sa United Kingdom. Sa mata ng ilang taga-masid, tila nagbago ang papel ni Harry mula sa pagiging isa sa pinakasikat na miyembro ng British Royal Family tungo sa pagiging isang taong madalas sinusundan ang bagong landas na kanilang binuo sa California. Ang ganitong pananaw ay naging bahagi ng patuloy na diskusyon sa media, bagamat nananatili itong interpretasyon at hindi opisyal na katotohanan. Isa sa mga madalas na binabanggit sa mga ulat ay ang maliit ngunit matatag na grupo ng mga kaibigan at tagapayo ni Meghan. Pangalan, gaya ni Marcus Anderson, ay madalas lumilitaw bilang isa sa mga taong malapit sa Duchess of Sussex. Para sa mga taga-subaybay ng royal family, ipinapakita nito na maingat na pinipili ni Meghan ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan habang patuloy nilang hinaharap ang buhay sa labas ng monarkiya. Samantala,
Patuloy ring pinag-uusapan ang epekto ng kanilang paglipat sa California sa kanilang mga anak na sina Archie at Lilibet. Dahil lumalaki ang dalawang bata sa Estados Unidos, malayo sila sa kanilang mga kamag-anak sa Britain at sa mga tradisyong naging bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. May ilang komentarista na nagsasabing maaring nawawala sa mga bata ang pagkakataong magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa kanilang mga pinsan at sa kanilang lolo na si Haring Charles III. Gayunpaman, walang paraan upang masukat kung paano ito maaaring makaapekto sa kanilang paglaki at nananatiling pribadong usapin ng pamilya ang kanilang personal na relasyon. Mayroon ding mga kritiko na naniniwalang hindi dapat madamay ang mga anak sa alitan ng matatanda. Ayon sa pananaw na ito, anuman ang naging hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, nararapat pa ring mapanatili ang ugnayan ng mga bata sa kanilang mga kamag-anak. Ngunit muli, ito ay opinyon lamang ng ilang tagamasid at hindi opisyal na pahayag ng alinmang panig. Habang nagpapatuloy ang mga debateng ito, kapansin-pansin ding nagbago ang pampublikong imahe ni Prinsipe Harry. Noon, madalas siyang ilarawan bilang isa sa pinakapopular na miyembro ng royal family. Kilala siya sa kanyang serbisyo militar, mga gawaing pangkawanggawa, at pagiging madaling lapitan. Ngunit matapos ang sunod-sunod na panayam, dokumentaryo at ang paglalathala ng kanyang memoir na Spare, naging mas hati ang opinyon ng publiko. Para sa ilan, naging simbolo siya ng isang taong matapang na nagsalita tungkol sa kanyang karanasan. Para naman sa iba, ang paulit-ulit na pagbabahagi ng mga pribadong usapin ng pamilya ay lalo lamang nagpalalim sa hidwaan. Maging ang kanyang mga pampublikong paglabas ay masusing sinusuri. Ang iyong mga seremonya, charity events, at maging ang mga sporting event ay kadalasang nagiging paksa ng pagsusuri sa media. May mga nagsasabing hindi na siya ang sentro ng atensyon tulad ng dati, bagamat mahirap sukatin ang ganitong impresyon dahil nakabatay ito sa interpretasyon ng iba't ibang tagapagbalita. Pati ang kanyang pagkakaibigan sa ilang kilalang personalidad, kabilang si David Beckham, ay naging paksa rin ng maraming ulat. Gayunpaman, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Kaya nananatili itong bahagi ng mga espekulasyon. Samantala, si Meghan Markle naman ay nakaranas ng malaking pagbabago sa pananaw ng publiko. Nang ipahayag ang kanilang engagement noong 2017, sinalubong siya ng matinding kasabikan. Tinawag pa ng ilang pahayagan ang panahong iyon bilang Meghan Mania. Marami ang naniwalang magdadala siya ng bagong sigla, mas modernong pananaw, at higit na pagkakaiba-iba sa British monarchy. Ang kanyang karanasan bilang aktres, humanitarian, at isang babaeng may iba't ibang pinagmulan ay nakita bilang bagong mukha ng institusyon. Ang kanilang kasal noong 2018 ay pinanood ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa panahong iyon, positibo ang pananaw ng malaking bahagi ng publiko kay Meghan. Marami ang umaasang magiging mahalagang bahagi siya ng kinabukasan ng monarkiya. Ngunit nagbago ang sitwasyon matapos ang kanilang desisyong umurong sa kanilang mga tungkulin bilang senior working royals noong 2020. Ang hakbang na ito ay nagbukas ng panibagong yugto ng kanilang buhay, ngunit nagdulot din ng mas matinding interes mula sa media. Kasunod nito ang kanilang panayam kay Oprah Winfrey, ang Netflix documentary series, at ang aklat ni Harry na Spare.
Ang mga proyektong ito ay nagbigay ng mas detalyadong paglalarawan ng kanilang karanasan sa loob ng royal family at naglaman ng seryosong mga kritisismo sa institusyon. Isa sa mga kapansin-pansing obserbasyon ay ang pagkakaiba ng pananaw ng iba't ibang henerasyon sa United Kingdom. Mas nakikita sa mga survey na ang mas batang mga Briton ay mas bukas ang pagtingin kina Prince Harry at Meghan Markle. Para sa marami sa kanila, ang desisyon ng mag-asawa na lumayo sa opisyal na tungkulin sa maharlikang pamilya ay maituturing na isang pagtatanggol sa kanilang pribadong buhay at kalayaan. Gayunman, hindi nangangahulugang nagkakaisa ang kabataang henerasyon sa pagsuporta sa kanila. Marami pa ring kabataan ang nananatiling kritikal sa ilan sa kanilang mga pahayag, panayam at negosyo, matapos nilang iwan ang kanilang mga tungkulin bilang senior royals. Samantala, nananatiling mas mataas ang antas ng pagtitiwala ng publiko kina Prince William at Catherine, Princess of Wales, lalo na sa mga nakatatandang mamamayan. Dahil dito, lalong lumalalim ang pagkakaiba ng pananaw sa dalawang sambahayan ng maharlikang pamilya. Sa kabila ng paghina ng suporta sa ilang bahagi ng Britanya, hindi natapos ang kwento ni Meghan matapos niyang lisanin ang Buckingham Palace. Sa halip, nagsimula siya ng panibagong kabanata na nakatuon sa media, produksyon ng telebisyon, mga negosyong pangkabuhayan, mga gawaing pangkawanggawa, at iba't ibang advokasya. Ang bawat bagong proyekto ay agad na nagiging balita at pinag-uusapan sa buong mundo. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling sentro ng atensyon si Meghan ay ang paulit-ulit na pagbabalik ng mga lumang larawan at usap-usapan tungkol sa kanyang nakaraan. Tuwing may inilulunsad siyang bagong negosyo o programa, tila may mga lumang larawan na muling lumilitaw sa internet na nagiging dahilan ng panibagong diskusyon. Kabilang sa mga madalas na binabanggit ng ilang online commentators, ang mga lumang larawan kung saan umano'y makikita si Meghan sa mga pagtitipong dinaluhan din ni Prince Andrew bago pa man siya naging bahagi ng maharlikang pamilya. Ang mga larawang ito ay nagbunsod ng iba't ibang haka-haka tungkol sa posibilidad ng kanilang koneksyon noong panahong iyon. Mahalagang bigyang diin na ang simpleng pagdalo ng dalawang tao sa iisang pampublikong okasyon o pagtitipon ay hindi patunay ng malapit na relasyon o anumang maling gawain. Sa paglipas ng panahon, maraming kwento ang nadagdagan ng mga haka-haka tungkol sa mga mamahaling yate, eksklusibong salo-salo, at mga mayayamang personalidad. Gayunpaman, marami sa mga kwentong ito ang nananatiling hindi napatutunayan at patuloy na pinagtatalunan. Lalo pang naging mainit ang usapin nang lumabas ang ilang ulat na nagsasabing si Virginia Giuffre, dating kilala bilang Virginia Roberts, isa sa mga nag-akusa kay Jeffrey Epstein ng pang-aabuso, ay umano'y isinaalang-alang si Meghan bilang posibleng saksi dahil sa sinasabing koneksyon kay Prince Andrew. Ang naturang ulat ay mabilis na kumalat at naging paksa ng iba't ibang interpretasyon. Subalit hanggang na ngayon, walang opisyal na ebidensyang nagpapatunay na si Meghan ay naging saksi sa naturang kaso o na may personal siyang kaalaman tungkol sa mga alegasyong kaugnay nito. Dahil dito, nananatiling mahalagang pag-ibahin ang mga naiulat na haka-haka at ang mga impormasyong napatunayan sa korte o ng mapagkakatiwalaang ebidensya. May mga kritiko na nagsasabing tila magkaiba ang naging pagtrato ng media kina Prince Andrew at Meghan Markle. Para sa kanila, si Prince Andrew ay sumailalim sa matinding pagsusuri ng publiko na wala ng mga opisyal
na tungkulin at isinantabi sa maraming aktibidad ng maharlikang pamilya matapos ang mga kontrobersyang kanyang kinasangkutan. Sa kabilang banda, naniniwala ang ilan na ang mga tanong tungkol kay Meghan ay hindi umano nabigyan ng parehong antas ng pagsusuri. Gayunpaman, mariing tinututulan ng mga taga-suporta ni Meghan ang ganitong paghahambing. Ayon sa kanila, hindi sapat ang mga lumang larawan o ang paggalaw sa magkakaparehong social circles upang makabuo ng konklusyon tungkol sa pagkakasangkot ng isang tao sa anumang maling gawain. Iginiit nilang ang mga alegasyon ay dapat lamang paniwalaan kung may malinaw at matibay na ebidensya. Ipinapaalala rin ng maraming eksperto sa media na sa panahon ng social media, madaling mabuo ang maling impresyon kapag ang mga larawan ay inilalabas ng walang sapat na konteksto. Ang mga lumang imahe ay maaaring gamitin upang suportahan ang iba't ibang naratibo, kahit wala namang matibay na batayan ang mga ito. Bukod sa mga lumang larawan, isa pang kontrobersiyang madalas na ikinakabit kay Meghan ay ang mga ulat tungkol sa umano'y bullying allegations noong panahon niya bilang aktibong miyembro ng maharlikang pamilya. Ang mga alegasyong ito ay unang lumutang habang papalapit ang paglalabas ng kanyang panayam kasama si Prince Harry kay Oprah Winfrey. May mga dating empleyado ng palasyo na naghayag ng mga reklamo tungkol sa umano'y paraan ng pamamalakad ni Meghan. Dahil dito, nagsagawa ang Buckingham Palace ng internal review hinggil sa usapin. Gayunpaman, hindi isinapubliko ang detalyadong resulta ng naturang pagsusuri, dahilan upang manatiling bukas ang iba't ibang interpretasyon ng publiko. Marin namang itinanggi ng kampo ni Meghan at Harry ang mga alegasyon. Ayon sa kanilang mga kinatawan, bahagi lamang ito ng isang mas malawak na kampanya upang sirain ang reputasyon ng Duchess of Sussex bago ilabas ang kanilang kontrobersyal na panayam. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling magkaiba ang pananaw ng magkabilang panig. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang nananatiling matagumpay si Meghan sa pagbuo ng bagong identidad sa labas ng maharlikang pamilya. Patuloy siyang lumalahok sa iba't ibang proyekto sa entertainment industry, naglulunsad ng mga negosyo, at sumusuporta sa mga advokasiyang kanyang pinaniniwalaan. Noong Oktubre 2018, naghain si Jason Knauf na noon ay nagsisilbing Communications Secretary ng Duke at Duchess of Sussex ng isang formal na reklamo hinggil sa umano'y pagtrato ni Meghan Markle sa ilang miyembro ng Royal Household Staff. Ayon sa reklamong lumabas sa mga ulat ng media, pagkalipas ng ilang taon, 2 personal assistant umano ni Meghan ang nagbitiw sa kanilang tungkulin matapos makaranas ng mahirap na kapaligiran sa trabaho. May isa pang empleyado na sinasabing nawalan ng kumpiyansa dahil sa umano'y paraan ng kanyang pagtrato. Mabilis na naging pangunahing balita ang mga alegasyong ito. Mula sa mga pahayagan hanggang sa telebisyon at social media, naging pangunahing tanong ng publiko kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng marangyang imahe ng Buckingham Palace. Bago pa man lumabas ang mga paratang, nakilala si Meghan Markle bilang isang aktres, humanitarian, at tagapagtaguyod ng iba't ibang advokasya. Madalas siyang magsalita tungkol sa kabutihan, pagkakapantay-pantay, mental health, at pagbibigay lakas sa kababaihan. Sa kanyang mga talumpati at pampublikong pagharap,
ipinakilala niya ang sarili bilang isang taong naniniwala sa malasakit, empatiya, at positibong pagbabago. Dahil dito, maraming taga-suporta ang nahirapang paniwalaan ang mga alegasyong lumabas. Para sa ilan, tila hindi tugma ang mga reklamo sa imaheng matagal niyang ipinakita sa publiko. Ngunit para naman sa iba, ipinakita lamang ng mga ulat na maaaring magkaiba ang pampublikong imahe at ang aktuwal na karanasan ng mga taong nakatrabaho ng isang personalidad. Hindi nagtagal ay naglabas ng pahayag ang kinatawan ni Prince Harry at Meghan Markle upang mariing itanggi ang lahat ng paratang. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ang mga alegasyon ay bahagi umano ng isang planong sirain ang reputasyon ni Meghan. Iginiit nilang si Meghan mismo ay naging biktima ng matinding pambubuli mula sa ilang bahagi ng media sa loob ng maraming taon. Idinagdag pa nila na nananatiling nakatuon ang Duchess sa pagtulong sa mga taong dumaranas ng emosyonal na paghihirap, trauma, at iba pang personal na hamon. Manila, ang kanyang layunin ay palaging hikayatin ang kabutihan, pag-unawa, at malasakit sa kapwa. Ang matinding pagtangging ito ay nagbigay ng panibagong yugto sa usapin kung saan nahati ang opinyon ng publiko. Dahil sa bigat ng mga alegasyon, kinumpirma ng Buckingham Palace na nagsagawa ito ng internal review sa mga reklamo. Gayunpaman, hindi kailanman isinapubliko ang buong resulta ng naturang pagsusuri. Kalaunan, sinabi lamang ng palasyo na may ilang pagbabago silang ipinatupad sa kanilang human resources, policies at workplace procedures matapos ang proseso. Dahil walang inilabas na detalyadong ulat, walang malinaw na konklusyon na maaaring gamiting batayan ng publiko. Ang kakulangan ng opisyal na impormasyon ay lalo lamang nagpalawak sa iba't ibang haka-haka. Para sa mga sumusuporta kay Meghan, ang kawalan ng inilabas na findings ay nangangahulugang walang matibay na ebidensyang nagpapatunay sa mga alegasyon. Samantala, para sa mga kritiko, ang mismong pagsasagawa ng investigasyon ay indikasyong seryoso ang naging reklamo. Hindi maikakaila ang malaking papel ng media sa paghubog ng pampublikong opinyon tungkol sa isyong ito. Sa bawat bagong ulat, muling bumabalik ang diskusyon tungkol sa umano'y tensyon sa loob ng royal household. Ang bawat artikulo ay sinusuri ng milyon-milyong mambabasa, habang ang bawat pahayag ay nagiging paksa ng debate sa social media. Kasabay nito, maraming eksperto sa media ang nagsabing naging simbolo ang kaso ni Meghan ng mas malawak na usapin tungkol sa paraan ng pag-uulat ng media sa mga miyembro ng maharlikang pamilya. Sa paglipas ng mga taon, hindi lamang ang isyu ng bullying ang paulit-ulit na bumabalik sa mga balita. Muling kumalat ang ilang lumang larawan ni Meghan bago siya naging miyembro ng royal family. Nagkaroon din ng iba't ibang satirikong biro sa mga palabas sa telebisyon, kabilang ang Saturday Night Live, kung saan naging paksa ang mag-asawang Harry at Meghan. Kasabay nito, patuloy ding inihahambing ng ilang komentarista ang kanilang sitwasyon sa iba pang kontrobersiyang kinaharap ng royal family. Bagamat magkakaiba ang mga isyong ito, nagiging bahagi silang lahat ng mas malaking naratibo tungkol sa imahe ng Duke at Duchess of Sussex. Isa sa mga kapansin-pansing aspeto ng mga kontrobersiyang nakapaligid kay Meghan ay ang kanyang hindi pagtugon sa ilan sa mga kumakalat na tsismis online. May mga naniniwalang sinasadya niyang huwag bigyan ng pansin ang mga walang sapat na batayan upang hindi na ito lalo pang lumaki. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang katahimikan ay lalo lamang nagbibigay ng pagkakataon sa publiko na gumawa ng sari-sariling interpretasyon. Sa panahon ng social media
Ang kawalan ng sagot ay madalas ding nagiging bahagi ng kwento. Habang walang opisyal na paliwanag, patuloy na lumalawak ang espasyo para sa iba't ibang opinyon, teorya, at spekulasyon. Isa sa pinakamahirap panatilihin para sa isang kilalang personalidad ay ang pagkakaroon ng pare-parehong pampublikong imahe. Sa mga unang taon ni Meghan bilang miyembro ng monarkiya, marami ang tumingin sa kanya bilang simbolo ng isang modernong prinsesa. Isang babaeng may matagumpay na karera, matatag na paninindigan, at dedikasyon sa mga gawaing pangkawanggawa. Subalit habang dumarami ang mga kontrobersya, naging mas komplikado ang pananaw ng publiko. Ang bawat bagong ulat ay tila muling bumubuhay sa mga dating issue sa halip na tuluyang isara ang mga ito. Ipinapakita nito kung gaano kahirap kontrolin ang sariling reputasyon sa panahon kung kailan ang bawat lumang larawan, lumang artikulo, o lumang pahayag ay maaaring muling maging viral anumang oras. Ang papel ng social media sa pagpapalawak ng kontrobersya, malaki rin ang naging impluwensya ng social media sa pagpapanatiling buhay ng usapin. Sa Reddit, X, TikTok, Facebook, at YouTube, patuloy na sinusuri ng mga gumagamit ang iba't ibang ulat, lumang larawan, panayam, at video. Ang bawat bagong post ay nagbubukas ng panibagong talakayan. Kasabay nito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng impormasyon sa social media ay beripikado. Maraming kumakalat na pahayag ang nakabatay lamang sa opinyon, interpretasyon, o hindi kumpirmadong impormasyon. Habang tumitindi ang pagsusuri ng publiko, maging ang kanilang mga proyekto at pakikipagtulungan sa iba't ibang kumpanya ay nakakatanggap ng masusing atensyon. Ang bawat bagong anunsyo, mula sa mga dokumentaryo, podcast, aklat, hanggang sa mga bagong negosyo, ay agad na sinusuri ng media at ng publiko. Para sa ilang tagamasid, mas mataas na ngayon ang inaasahan sa anumang bagong hakbang ng mag-asawa kumpara noong una silang lumipat sa Estados Unidos. Noong iwan nina Harry at Meghan ang Britanya upang magsimula ng panibagong buhay sa California, marami ang naniwalang ito ang magiging simula ng isang mas malayang yugto para sa kanila. Inasahan ng marami na magkakaroon sila ng pagkakataong mamuhay ng mas pribado habang sabay na nagtatayo ng sariling karera at mga negosyo. Sa halip, natagpuan nila ang kanilang sarili sa gitna ng tuloy-tuloy na atensyon ng media, mga usaping pinansyal, at walang katapusang paghuhusga mula sa publiko. Ang kwentong minsang inilarawan bilang isang modernong fairy tale ay naging mas komplikado habang tumatagal. Mula sa kanilang romantikong kasal sa Windsor Castle hanggang sa kanilang pag-alis sa maharlikang pamilya, halos bawat hakbang nila ay naging laman ng mga balita sa buong mundo. Sa kasalukuyan, hindi na lamang ang tanong kung paano mababago ni Meghan ang pananaw ng publiko tungkol sa kanya. Para sa marami, ang mas mahalagang usapin ay kung alin sa iba't ibang bersyon ng kanilang kwento ang pinakamalapit sa katotohanan. Dahil sa magkakasalungat na pananaw mula sa media, mga komentarista at mismong mag-asawa, nananatiling bukas ang interpretasyon ng maraming tao. Noong Enero 2020, naglabas sina Harry at Meghan ng isang maingat na isinulat na pahayag sa kanilang opisyal na Instagram account. Sa pahayag na iyon, inanunsyo nilang hindi na sila magpapatuloy bilang mga senior working member ng British Royal Family. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos mailathala ang kanilang anunsyo, kumalat ito sa buong mundo. Maraming taga-subaybay ng maharlikang pamilya ang nagulat, maging ang ilang komentarista
at mga mamamahayag na matagal nang sumusubaybay sa mga kaganapan sa Buckingham Palace. Ipinaliwanag ng mag-asawa na nais nilang bumuo ng ibang uri ng kinabukasan. Hindi na nila nais na buong oras na gampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga kinatawan ng corona. Sa halip, plano nilang hatiin ang kanilang oras sa pagitan ng United Kingdom at North America habang nagsisikap na maging independyente sa pananalapi. Ayon sa kanilang pahayag, nais nilang lumikha ng isang mas makabagong papel sa loob ng monarkiya. Isang sistemang magbibigay sa kanila ng higit na kalayaan habang nananatili pa rin ang kanilang ugnayan sa maharlikang pamilya. Subalit hindi naging ganoon kasimple ang mga sumunod na pangyayari. Hindi nagtagal matapos ang kanilang anunsyo. Mabilis na lumaganap ang katawagang Megxit. Ang salitang ito ay pinagsamang pangalan ni Meghan at ang salitang exit na tumutukoy sa kanilang pag-alis sa monarkiya. Sa loob lamang ng ilang araw, naging pangunahing paksa ito ng mga balita at social media. Gayunpaman, kalaunan ay hayagang tinutulan ni Prince Harry ang paggamit ng katawagang ito. Ayon sa kanya, hindi patas ang pangalan dahil tila ipinapahiwatig nitong si Meghan lamang ang may kagustuhan sa pag-alis. Iginiit niya na ang desisyon ay kanilang pinagsamang ginawa bilang mag-asawa at hindi dapat ibunton ang sisi sa kanyang asawa lamang. Iniulat ng iba't ibang mapagkukunan na ikinagulat ng Buckingham Palace ang biglaang anunsyo. Bilang tugon, nagpatawag ang yumaong Reyna Elizabeth II ng isang mahalagang pagpupulong sa Sandringham House. Ang pulong na ito ay kalaunang nakilala bilang Sandringham Summit. Dumalo rito ang ilang pangunahing miyembro ng maharlikang pamilya upang pag-usapan ang magiging relasyon ni Harry at Meghan sa monarkiya matapos ang kanilang desisyon. Isa ito sa pinakamahalagang pagpupulong ng pamilya sa mga nakaraang dekada. Inaasahan umano ni Harry at Meghan na maaari pa rin silang magsilbing kinatawan ng corona sa piling mga opisyal na okasyon habang sabay na bumubuo ng sarili nilang karera at mga negosyo. Gayunpaman, napagpasyahan ng mga opisyal ng palasyo na hindi praktikal ang tinatawag na half-in, half-out na kaayusan. Sa huli, nagkaroon ng kasunduan na tuluyan silang titigil bilang working royals. Bagamat nanatili ang kanilang mga titulo bilang Duke at Duchess of Sussex, hindi na nila ito maaaring gamitin sa opisyal na tungkulin para sa monarkiya. Kasama rin sa kasunduan ang pagiging independyente nila sa pananalapi. Ibinalik din nila ang pondong ginamit sa pagsasaayos ng Frogmore Cottage na nanatiling kanilang opisyal na tirahan sa Bretanya sa loob ng isang panahon. Habang lumilipas ang panahon, mas naging malinaw ang ilan sa mga dahilan ng kanilang pag-alis. Sa iba't ibang panayam at pampublikong pahayag, sinabi ni Harry at Meghan na isa sa pinakamabigat na dahilan ay ang matinding presyon mula sa ilang bahagi ng British tabloid media. Ayon sa kanila, naniniwala silang naging hindi patas ang pagtrato kay Meghan sa ilang ulat ng media. Binanggit din nila ang kanilang pagnanais na magkaroon ng mas pribadong buhay at ang pakiramdam nilang kulang ang suportang natanggap nila mula sa institusyon ng monarkiya sa ilang mahahalagang pagkakataon. Noong 2021, sa kanilang malawakang napanood na panayam kay Oprah Winfrey, tinalakay rin nila ang ilan sa kanilang personal na karanasan. Ibinahagi nila ang kanilang pananaw hinggil sa mga hamon sa kalusugang pangkaisipan
ang matinding presyon ng pagiging sentro ng pandaigdigang atensyon, at ang kanilang pagkadismaya sa paraan ng pagtugon ng institusyon sa ilan sa kanilang mga alalahanin. Ang mga pahayag na ito ay nagbunsod ng malawakang talakayan at magkakaibang reaksyon mula sa publiko. Ang pag-alis ni Harry at Meghan sa kanilang mga tungkulin bilang senior working royals ay isa sa pinakamalalaking pagbabago sa kasaysayan ng British royal family sa makabagong panahon. Bagamat inanunsyo nila ang kanilang intensyon noong unang bahagi ng 2020, naging pinal lamang ang desisyon nang opisyal itong kumpirmahin ng Buckingham Palace makalipas ang 1 taon. Para sa kanilang mga taga-suporta, ang hakbang na ito ay sumasalamin sa kanilang hangaring magkaroon ng higit na kalayaan at pribadong buhay. Para naman sa kanilang mga kritiko, ito ay isang desisyong nagdulot ng mas malalim na hidwaan sa loob ng pamilya at nagbukas ng sunod-sunod na kontrobersya na patuloy na pinag-uusapan hanggang sa kasalukuyan. Sa nakaraan, kapag lumipas na ang isang iskandalo, unti-unti rin itong nalilimutan ng publiko. Ngunit sa panahon ng social media at digital archives, tila nagbago ang lahat. Kapag may larawan, video o pahayag na na-upload sa internet, halos imposible na itong tuluyang mawala. Kahit mabura ang orihinal na post, nananatili ang mga screenshot, repost, at mga kopyang paulit-ulit na ibinabahagi sa iba't ibang platform. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lumang kwento ay madalas muling nabubuhay. Isang bagong balita lamang ang kailangan upang muling lumitaw ang mga lumang larawan, panayam, o komentong matagal nang nalimutan ng marami. Hindi lamang mga mamamahayag ang nakikibahagi rito. Maging mga content creator, social media users, at online commentators ay nagbibigay ng sari-sariling interpretasyon sa mga pangyayari. Dahil dito, ang isang lumang usapin ay maaaring magkaroon ng panibagong buhay at panibagong kahulugan. Sa mga unang taon matapos siyang pakasalan ni Prinsipe Harry, malawak ang naging suporta kay Meghan Markle. Nakita siya bilang simbolo ng isang mas moderno at mas inklusibong monarkiya. Ang kanyang karanasan bilang aktres at humanitarian ay nagbigay ng bagong pananaw sa institusyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang tono ng pampublikong diskusyon. Kasunod ng kanilang pag-alis sa royal family, ang panayam kay Oprah Winfrey, ang Netflix documentary, at ang memoir ni Harry na Spare ay lalong nagpataas ng interes ng publiko sa kanilang kwento. Kasabay nito, muling lumitaw sa internet ang mga lumang larawan, panayam, at iba't ibang ulat tungkol sa nakaraan ni Meghan. Ang ilan sa mga ito ay ginamit ng mga kritiko upang questionin ang kanyang pampublikong imahe, habang ipinagtanggol naman siya ng kanyang mga taga-suporta laban sa mga interpretasyong kanilang itinuturing na hindi patas. Mahalagang tandaan na ang muling paglitaw ng lumang nilalaman sa internet ay hindi automatikong nagpapatunay sa anumang haka-haka o alegasyon. Kadalasan, ang mga ito ay nagiging bahagi lamang ng mas malawak na online na talakayan. Isa sa mga madalas na napapansinin ng mga taga-masid ay ang pagpili ni Meghan na huwag sagutin ang bawat usap-usapang lumalabas sa social media. Para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay isang matalinong hakbang. Naniniwala silang hindi kailangang sagutin ang bawat tsismis o akusasyong walang sapat na ebidensya. Sa ganitong pananaw, ang katahimikan ay paraan upang hindi na palakihin pa ang mga kontrobersya. Sa kabilang banda, may mga kritiko namang nagsasabing kapag walang malinaw na tugon, nagkakaroon ng espasyo
ang iba't ibang haka-haka. Sa mabilis na mundo ng social media, ang kawalan ng paliwanag ay kadalasang pinupunan ng mga sariling interpretasyon ng mga tao. Gayunpaman, hindi nangangahulugang ang pananahimik ay pag-amin o pagtanggi sa anumang alegasyon. Isa lamang itong estratehiya sa pamamahala ng pampublikong imahe na ginagamit din ng maraming kilalang personalidad. Sa kasalukuyan, halos bawat kilos ng mga sikat na tao ay sinusubaybayan online. Isang simpleng larawan o maikling video lamang ay maaaring pagmulan ng libu-libong komento at sari-saring interpretasyon. Sa kaso nina Harry at Meghan, ang bawat pampublikong paglabas ay nagiging paksa ng malawak na pagsusuri. Mula sa kanilang pananamit, ekspresyon, hanggang sa kanilang mga pahayag, halos walang detalyeng nakaliligtas sa mata ng publiko. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon ng modernong digital age. Hindi lamang ang kasalukuyan ang sinusuri, kundi pati ang nakaraan. Ang mga lumang pangyayari ay maaaring muling ikumpara sa mga bagong pahayag na nagiging dahilan ng walang katapusang debate. Kasabay ng patuloy na pagtalakay kay Meghan ay ang mga usapin tungkol kay Prinsipe Harry. Ayon sa iba't ibang ulat at komentaryo, nahaharap siya sa isang masalimuot na sitwasyon bilang isang dating senior royal na ngayon ay namumuhay sa labas ng monarkiya. May ilang komentarista ang naniniwalang ang kalayaang kanilang hinangad ay nagdala rin ng mga bagong hamon. Sa halip na mawala ang matinding atensyon ng media, tila lalo pa itong lumawak dahil sa kanilang mga bagong proyekto at pampublikong pahayag. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang ganitong mga obserbasyon ay batay sa pagsusuri ng media at hindi sa mga opisyal na pahayag ni Harry o Meghan. Ang tunay nilang nararamdaman at personal na kalagayan ay sila lamang ang lubos na nakaalam. Habang patuloy ang mga kontrobersya, nananatiling kapansin-pansin ang estilo ng British royal family sa pagharap sa mga issue. Sa halip na sagutin ang bawat balita o usap-usapan, madalas nilang pinipiling manatiling tahimik at ipagpatuloy ang kanilang mga opisyal na tungkulin. Ang prinsipyong ito, na madalas ilarawan bilang never complain, never explain, ay matagal ng bahagi ng kultura ng monarkiya. Sa halip na makipagtalo sa media, mas binibigyang diin nila ang kanilang mga gawain at serbisyo publiko. Sa kasalukuyan, patuloy na nakatuon si Prinsipe William sa kanyang mga responsibilidad bilang tagapagmana ng trono. Kasama si Catherine, Princess of Wales, ipinagpapatuloy niya ang iba't ibang gawaing pangkawanggawa at paghahanda para sa mas malalaking tungkuling naghihintay sa hinaharap. Ang kwento ni Meghan Markle ay isa sa mga pinakanatatanging paglalakbay sa makabagong kasaysayan ng maharlikang pamilya. Mula sa pagiging matagumpay na artista sa telebisyon, naging miyembro siya ng isa sa pinakamatandang monarkiya sa mundo. Pagkatapos ng kanyang pag-alis sa maharlikang tungkulin, muling binuo ni Meghan ang kanyang pagkakakilanlan bilang negosyante, producer, tagapagtaguyod ng iba't ibang advokasya at personalidad sa pandaigdigang media. Marami ang humanga sa kanyang kakayahang magsimula muli sa kabila ng matinding presyon ng publiko. Gayunpaman, kasabay ng kanyang tagumpay ay ang patuloy na pag-usbong ng iba't ibang kontrobersya. Sa mundo ng mga sikat na personalidad, kadalasang mas lumalaki ang bawat pagkakamali habang mas tumitindi rin ang interes ng publiko sa kanilang buhay.
Isa sa mga katotohanang lalong naging malinaw sa panahon ng internet ay ang katagang, ang internet ay hindi nakakalimot. Ang mga lumang larawan, panayam, artikulo at video ay maaaring manatiling hindi napapansin sa loob ng maraming taon. Ngunit maaari ring biglang muling lumitaw at maging sentro ng diskusyon sa loob lamang ng ilang oras. Sa kaso ni Meghan, ilang lumang larawan at iba't ibang ulat ang paulit-ulit na ibinabahagi sa social media sa tuwing may bago siyang proyekto o pampublikong paglabas. Bagamat marami sa mga komentong ito ay batay lamang sa haka-haka o hindi beripikadong impormasyon, nagiging bahagi pa rin ang mga ito ng malawakang usapan sa internet. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng kumakalat online ay napatunayang totoo. Ang mga lumang larawan o magkakahiwalay na pangyayari ay maaaring bigyan ng iba't ibang interpretasyon depende sa pananaw ng tumitingin. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala ng maraming eksperto sa media ang kahalagahan ng pagsuri sa mapagkakatiwalaang impormasyon bago bumuo ng sariling konklusyon. Sa kabilang banda, hindi rin maikakaila na ang bawat bagong tagumpay ni Meghan ay sinasabayan ng panibagong pagsusuri sa kanyang nakaraan. Para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay patunay lamang ng matinding interes ng publiko at ng hamon na kinakaharap ng mga kilalang personalidad. Para naman sa kanyang mga kritiko, nananatili ang mga tanong tungkol sa ilan sa kanyang mga naging pahayag at hakbang noong bahagi pa siya ng maharlikang pamilya. Habang lumilipas ang panahon, nananatiling bukas ang maraming posibilidad para sa Duke at Duchess of Sussex. Maaari nilang piliing magkaroon ng mas pribadong pamumuhay, palawakin ang kanilang mga negosyo, gumawa ng mga bagong dokumentaryo o proyekto sa media, o magpatuloy sa kanilang mga gawaing pangkawanggawa. Anuman ang kanilang maging direksyon, malinaw na patuloy silang magiging sentro ng pandaigdigang interes. Para sa maraming tagamasid, ang minsang itinuring na makabagong fairy tale ay naging isang masalimuot na kwento ng ambisyon, pag-asa, pagbabago, at mga mahihirap na desisyon. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa maharlikang pamilya, kundi pati na rin sa epekto ng katanyagan, media at social media sa buhay ng mga pampublikong personalidad. Hindi pa rin tiyak kung paano huhusgahan ng kasaysayan sina Harry at Meghan sa mga susunod na dekada. Maaaring magbago ang pananaw ng publiko habang lumalabas ang mga bagong impormasyon at habang nagpapatuloy ang kanilang mga proyekto. Ang reputasyon ng isang kilalang tao ay patuloy na nabubuo at nababago sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, nananatiling mapagmatyag ang internet at patuloy na sinusubaybayan ng milyon-milyong tao ang bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang bawat bagong panayam, negosyo o pampublikong paglitaw ay nagiging bahagi ng mas malawak na kwento na patuloy na isinusulat. Ano man ang maging susunod na hakbang ni na Prince Harry at Meghan Markle, isang bagay ang malinaw. Nananatili silang kabilang sa mga pinakakilalang personalidad sa buong mundo. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa ilan, nagiging paksa ng kritisismo para sa iba, at nagsisilbing paalala kung gaano kalaki ang impluwensya ng media at digital na teknolohiya sa paghubog ng pampublikong opinyon. Habang patuloy na umuusad ang panahon, tanging ang kasaysayan lamang ang makapagsasabi kung paano tuluyang maaalala ang kanilang naging papel sa makabagong yugto ng maharlikang pamilya.